Si Sabrina Noches ay isang magaling na empleyado, ngunit iniwan ng kanyang nobyo dahil daw sa palagi itong busy sa trabaho. Naisip niyang magliwaliw kasama ang mga kaibigan at nung gabi ding iyon ay isang gabing pagkalimot. Nagising siya sa tabi ng kanyang boss na si Jake Santos, CEO sa kumpanya nila na may minamahal na ibang babae. Nagdesisyon silang kalimutan ang nangyari sa kanila. Ngunit isang araw ay sinorpresa sila ng isang bata na nabuo sa sinapupunan ni Sabrina. Ngayon, nagdesisyon si Jake na tumira sila sa iisang bubong dahil nalaman ng magulang ng lalaki. Papayag ba si Sabrina o hindi? Kakauwi lang ni Sabrina mula sa trabaho. Araw ng sweldo kaya marami siyang naipon. Ngayong araw din ang anibersaryo nila ng nobyo niyang si Alex. Nang makarating siya sa apartment na tinitirahan nila, nagulat siya nang makitang nakahanda na ang mga bagahe nito. "Saan ang punta mo?" tanong niya nang ibaba nito ang gamit sa sofa at lumapit sa lalaki. "May team building kami sa Ilocos." Matipid nitong sagot. Napatango siya. Hindi naman niya mapigilan ng lalaki dahil team building iyon ang kumpanya nito. Sa susunod na lang siguro sila magdiriwang kapag nakabalik na ito mula sa Ilocos. "Ganun ba? Sige, mag-iingat ka ha," sabi niya at niyakap ang lalaki. Ngunit marahang tinanggal ng lalaki ang pagkakayakap niya rito. Nagulat siya kaya napatingin siya dito. Nakita niya na seryoso ang mukha nito. Tiningnan siya nito ng diretso at nakaramdam siya ng sakit sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Wala na ang pagmamahal na madalas niyang nakikita sa mga mata nito noon. "Alex, anong problema?" "Anong problema? Ikaw ang problema, Sabrina. Palagi ka nalang wala sa bahay. Palaging busy at walang presensya mo sa bahay na to." Anya na may diin sa bawat salita. Nagulat siya't napayuko. Aaminin niyang naging busy siya sa maraming bagay, lalo na sa trabaho. Pero may dahilan kung bakit. Gusto niyang makaipon para sa kanila, para sa kanilang future. Hindi na sila pabata. "Hindi ko kaya ang ganito, kaya mas mabuti pang maghiwalay na tayo." "Pero ginagawa ko naman yun para sa atin ah. Hindi naman ako nawawala rito para magliwaliw, kundi para sa future na iniisip ko para sa ating dalawa." "Ang problema, wala rito yung presence mo. Yun ang kailangan ko eh. Kaya mas mabuti pa, tigilan na natin to." "Oo, mahal kita. Pero parang ikaw hindi." Dala-dala mga gamit nito, naglakad dito palabas, pero mabilis niya itong pinigilan. "Please, pag-usapan natin to." Pagmamakaawa ni Sabrina, pero tuluyan pa rin itong umalis. Hindi niya maintindihan. Ano bang ginawa niyang mali? Gusto lang naman niyang magkaroon sila ng magandang buhay kapag naging mag-asawa na sila. May magandang tirahan, kumpletong kagamitan, pati na rin para sa magiging mga anak nila. Hindi siya makapaniwala. Dahil lang ba sa hindi siya madalas nakakauwi nitong mga nakaraang araw, ay makikipaghiwalay na lang ang nobyo niya ng ganito? Hindi niya alam kung iiyak ba siya o magwawala dahil sa nalaman. Napagdesisyonan niyang tawagan ng kaibigan niyang si Marga. Narinig niya ang ingay sa paligid nito. Mukhang nasa bar na naman ang kanyang kaibigan. "Oh, Ben, napatawag ka. Anong kailangan mo?" Bungad ng kanyang kaibigan. "Nasaan ka, Marga?" "Oh, curious ka? Wait, kahit naman sabihin ko kung nasan ako, hindi ka naman pupunta para sumama sa amin dahil palagi ka nalang busy with your future husband." Napabuntong hininga siya. "Siguro ngayon, wala na akong dahilan para maging busy at hindi makasama sa mga lakad ninyo." "Wait, are you serious?" "Sasabihin ko sa'yo pag nagkita tayo. Actually, hindi ko alam kung iiyak ba ako o magwawala." "Okay, wag mo munang i-spill ang tea. I'll send you the location." Tila excited na sabi ni Marga. Madalas siyang ayain ni Marga, na kaibigan niya at kasama rin niya sa trabaho na magliwaliw kahit minsan lamang. Gusto ni Marga na maging malaya siya bilang isang dalaga. Dahil oras na mag-asawa na siya, mapupunta na ang buong atensyon niya sa binubuong pamilya. Pero ngayon na single na siya, dahil nilayasan siya ng magaling na nobyo, bakit hindi niya pagbigyan ng kaibigan? Natanggap niya ang mensahe nito at ang location. Nasa Makati ito ngayon, malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan. Nakita niya si Marga na naghihintay sa entrance.
Nagulat pa ito nang makita siya at agad siyang binigyan ng malapad na ngiti. Wow, akala ko talaga nagjo-joke ka lang. Papasok na sana ulit ako, sabi ni Marga pagkakita sa kanya. Tipid ng ngiti lang ang ibinigay niya rito. Hindi ako nagbibiro this time. Kailangan ko talaga ng alak. Pagkapasok nila, nakita niyang iba pa nilang kasamahan sa trabaho na agad ding tumango sa kanya. Umorder muna si Marga ng isang cocktail para sa kanya bago ito tuluyang nagtanong. Ano bang nangyari at nagbago ang isip mo? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Ano nga yan? Spill the tea. Nakipaghiwalay sa akin ng boyfriend ko dahil wala na raw palagi ang presensya ko sa bahay. Wala ang presensya mo? Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan habang nanlalaki ang mga mata. Diba nung nakaraan kasi nag-o-overtime ako, kaya madalas nakakauwi na ako ng late at ang boyfriend ko naman nakakatulog na. Parang ang pinapalabas niya, hindi ko na siya pinapahalagahan. Tiningnan siya ni Marga ng ilang segundo bago tumawa. Napasuklay naman siya ng kanyang buhok. Kailangan talagang tumawa. Sorry, hindi ko sinasadya, pero nakakatangay ang boyfriend mo. Sorry sa word, pero hindi ba niya alam kung anong sakripisyo mo para lang magkaroon kayo ng magandang buhay? Sa totoo nga lang, siyang dapat nagpo-provide sa'yo. Hindi ko rin siya maintindihan dahil ipinaliwanag ko naman sa kanya kung bakit ako naging busy. Baka gusto na talaga niyang makipaghiwalay sa'yo at naghanap lang siya ng dahilan para makawala sa'yo. Nag-order ulit ng inumin si Marga at ibinigay sa kanya na agad naman niyang tinungga. Gumuhit sa kanyang lalamunan ang tapang ng ininom na alak. Napatingin siya kay Marga. Ang lakas naman na to. Para makalimutan mo yung gunggong na yon. Teka nga, ma-stalk nga ang loko. Mula sa bulsa, binunot dito ang cellphone. Kilala ni Marga ang nobyo dahil ipinakilala niya ito noon sa mga katrabaho nang minsang kumain sila sa labas. Ay, ang walang iya. Ang lakas ng loob na mag-post ng hinayupak mong jowa. Galit na sambit ni Marga. Napakunot noo siya at tumingin siya sa cellphone ni Marga. Nakita niya ang post ni Alex. May kaakbay na itong babae. Malaki ang ngiti nito at may caption na, "Sa wakas, nasa bisig na rin kita." Tila gumuho ang mundo niya at agad na kinuha ang sarili niyang cellphone. Ngunit nang hanapin niya ang pangalan ng lalaki, naka-block na pala siya rito. Kaya pala nakipag-break siya sa akin dahil may kapalit agad ako. Hindi makapaniwalang bulong niya habang mapait na napangisi. Unti-unting lumandas ang mga luha sa kanyang mga mata at hindi niya napigilang humagulgol. Sabrina, wag mong iyakan ng lalaking katulad niya. Hayop yun, hindi dapat iniiyakan ng mga lalaking manluloko. Pag-aalo ni Marga. Ano bang ginawa ko para gawin niya sa akin to? Hinaplos-haplos naman ni Marga ang likod niya. Dahil sa matinding pighati, idinaan na lang niya iyon sa inumang sakit. Lumapit na rin ng iba pa niyang kaibigan para siya'y samahan. Nakailang bote rin siya hanggang sa hindi niya na kayang hilo. Kaya nagmamadali siyang nagpunta sa banyo para sumuka. Pagkatapos niyang ilabas ang lahat ng isinuka, paglabas niya ng cubicle, mayroon siyang nakabangga. Madadapa sana siya kung hindi lang biglang may humawak sa kanyang bewang at hinila siya patayo. Pero dahil sa kalasingan, nawalan pa rin siya ng balanse, kaya napasandig siya sa dibdib ng taong tumulong sa kanya. Naamoy niya ang isang pamilyar na cologne, isang amoy na hindi niya matandaan kung saan eksaktong naamoy o nakasalamuhan noon. Napahawak siya sa matigas nitong bisig. Doon lang niya napagtanto na lalaki pa lang nakahawak sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil nanlalabo ang paningin niya. Mitch, mahinang bulong ng lalaki. Napakunot noo si Sabrina. Mitch, sino siya? Hindi ako si Mitch. Bulong niya pero tila hindi siya narinig ng binata. Mitch, when will you take a second look at me? Pagsusumamo ng lalaki, bago biglang iginawad ang isang mapusok na halik sa kanyang mga labi. Malalim at mapang-angking halik ang pinakawalan nito. Noong una, sinubukan niyang manlaban, ngunit lalo nitong pinalalim ang halik. Banayad at puno ng pagmamahal ang bawat dampi ng labi nito, kaya dahan-dahang nakalimot si Sabrina sa kanyang sarili. Hindi na naalala ni Sabrina ang mga sumunod na pangyayari.
Ang tanging natatandaan na lang niya bago tuluyang mawalan ng malay ay ang pagbagsak niya sa isang malambot na kama kasama ang lalaking hindi niya kilala. Isang gabing pagkalimot na habang buhay niyang hindi makakalimutan. Nagising si Sabrina na masakit ang ulot katawan niya. Hindi niya maalala kung anong nangyari kagabi at mas lalo na kung anong ginawa niya. Pagdilat ng mata niya, napakunot noo siya. Isang puting kisame na may magandang maliit na chandelier na ilaw ang bumungad sa paningin niya. Napaupo siya at napatingin sa sarili. Agad niyang naitaklob sa sarili ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan at napatingin sa tabi niya. Napasigaw siya nang makitang may katabi siyang isang lalaki na nakatalikod sa kanya. Nagising ang lalaking kasama niya dahil sa malakas na pagsigaw niya at nagulat din ito nang siya ay makita. Ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya ang lalaking katabi niya ngayon. Mr. Jake Santos? You? I know you. Aren't you that employee who became the employee of the month last month? Bakit ikaw ang kasama ko? Natigilan ito bago mapamura at napasuklay sa kanyang buhok. Was it all just a dream? Isiniksik niya lalo ang kumot sa katawan niya. Ano bang kabaliwan ang ginawa niya at nagawa niyang makalimot sa loob ng isang gabi? Unang beses nga lang siyang uminom kasama ang mga kaibigan at ito pang nangyari. Anong pangalan mo? Sabrina Noches po, pero hindi ko sinasadyang pangyayaring to. Kahit ako, nadala lang ang sarili ko. Agad niyang paliwanag. Baka isipin nito na sinadya niya ang lahat. Nakatingin lang ang lalaki sa kanya na parang tinitingnan kung nagsasabi nga ba siya ng totoo o hindi. Ngunit iyon naman ang katotohanan at wala siyang itinatagong mali siya. Hindi niya rin kailangang sabihin ng totoo na nagpunta siya sa bar para maglasing at kalimutan ng nobyong iniwan siya at ipinagpalit niya agad sa iba. Ipapahiya lang niya ang kanyang sarili. In that case, responsible mong pakinggan pero hindi kita kayang panagutan. Let's forget this happened. Yun din sanang sasabihin ko, Mr. Santos. Alam ni Sabrina kung bakit hindi nito kayang gawin yun. Dahil may mahal itong iba. Matagal na itong sabi-sabi sa kumpanya at nakikita rin niya. Ngunit hayag din na hindi ito gusto ng babae. Sa totoo lang, hanga siya sa dedikasyon ng lalaki. Mahal niya iyong babae at kailanman, hindi na ito nagmahal o nag-entertain ng iba. Good, tapusin na natin tong usapan. I'll take a shower. Anito't kinuha ang robe na nasa tabing upuan. Umiwas siya ng tingin. Nang marinig niyang pagsara ng pinto, agad niyang pinulot ang sariling saplot at nagmamadaling nagbihis bago umalis sa kwarto. Agad siyang umuwi sa kanyang apartment. Nang makarating siya, tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya inaasahan na sa isang gabing pagkalimot, ang CEO pa ng kumpanya nila ang makakasiping niya ng gabing yun. Pumasok pa rin siya sa araw na iyon. Nakasabay niya rin ito sa elevator. Grabe naman si Tadhana. Ipinapareha ba siya nito sa lalaking hindi niya magugustuhan kahit kailan? Sana tuparin mo ang sinabi mo kanina. Bungad nito sa kanya. Hindi tumitingin at nakayuko lang siyang tumatango. Opo, makakaasa po kayo na hindi ko po kayo hahabulin o ipapaalala ang nangyari sa atin. Good. Ayoko nang may marinig na kung ano si Mitch. Mitch? Siguro yun ang pangalan ng babaeng mahal nito. Naalala niya na tinawag siya ng lalaki sa pangalan ng babaeng iyon kagabi. Tumango lang siya hanggang sa nakarating na sila sa tamang palapag kung saan siya nakadestino. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag nang makitang sumara ang pintuan ng elevator. Girl, grabe ka. Hindi ka man lang nagsabi na umuwi ka na. Iniwan mo pa ang bag mo. Bulalas ni Marga nang makita siya nito. Ngumiti siya ng tipid. Paano naman kasi? Hindi naman talaga siya umuwi sa kanila. Sorry, lasing na lasing ako at sobrang hilo ko kaya umuwi na ako. Next time, sabihan mo naman ako ha. Ikaw talaga nag-alala ako sa'yo. Napailing na lang si Marga. Hindi niya nagawang sabihin na hindi siya umuwi dahil inuwi siya ng kanilang CEO sa hotel. Inalis na lang niya sa alaala ang nangyari sa pagitan nila ng lalaki dahil wala din naman iyong patutunguhan. Ngunit mali siya. Dahil matapos ang 2 buwan, nagbunga ang isang gabi nilang pagsasama na nagpabago sa ikot ng kanyang mundo. Break time nila Sabrina,
nang magpunta sila sa cafeteria ng kumpanya. Kanina pa nangangasim ang sikmura niya at hilong-hilo siya. Ngunit kahit na ganoon ang pakiramdam niya, pumasok pa rin siya dahil ayaw naman niyang magkaroon ng absent. Girl, ayos ka lang ba? Kanina ka pa namumutla. Ani ng kaibigang si Marga nang makitang maputla niyang muka. Wala to, ayos lang ako. Tila kasi sinisikmura ako. May gamot ako, bigay ko sa'yo mamaya. Sambit nito't napatigil na para bang bigla siyang nakakita na nakapagpalaki ng mga mata nito. Ay, bakit parang may dumaan na Diyoso sa ating cafeteria? Napatingin siya sa kaibigan ng may pakunot noo. Anong sinasabi mo? Tingnan mo, girl. May katuwaan sa boses niya at may itinuro na agad ikinalingon niya. Nakita niya si Jake at kasama nito ang kaibigan. Pareho silang may hawak na tray na parang dito sila kakain sa cafeteria. This is a once in a blue moon scenario. Grabe, ang gwapo ni Mr. Santos, no? Masayang sabi ni Marga na may paghampas pa sa kanyang balikat. Napakurap siya at napatango. Gwapo naman talaga ang lalaki. Hindi niya maikakailayon. Tipo niya rin naman ito kaso sa ngayon wala sa isip niya ang pag-ibig. Mananahimik muna siya sa ganyan dahil hindi pa rin siya nakaka-get over sa pagtataksil ng dati niyang nobyo. Palapit ang mga ito sa kanila at babati sana sila nang bigla niyang maamoy ang pagkain ng mga ito na steak. Napaduwal siya at agad na napatakip ng bibig. Natigilan si Jake at ang kasama nito, sabay napatingin kay Sabrina. Nanlaki din ang mga mata ng kaibigan niyang si Marga. Nang maamoy na naman niya ang amoy ng steak, ay hindi siya nakatiis at tumakbo papunta sa banyo para sumuka sa lababo. Agad naman siyang dinaluhan ni Marga. Hoy, anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumusuka dyan? May nakain ka ba na hindi maganda? Iwinasiwas niya ang kanyang kamay upang sabihing wala naman. Duwal siya ng duwal pero wala naman siyang nailalabas. Para siyang nauupos na kandila nang mawala na ang hilo at pangangasim ng kanyang sikmura. May mga butil ng pawis sa kanyang noo na pinunasan naman ni Marga. Ano, ayos ka na? Iba na yan ha? Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Sabi ni Marga. Okay na ako. Mahinang sabi niya at binigyan ng matipid ng ngiti ang kaibigan. Sigurado ka ba? Kinakabahan ako sa'yo ha? Baka kung anong sakit nang mayroon sa'yo. Kung hindi ko lang alam na break na kayo ng jowa mo, iisipin kong buntis ka. Natigilan si Sabrina sa sinabi ni Marga. Buntis? Tsaka lang niya naalala na delayed siya ng 2 buwan. Gayong regular naman siyang nagkakaroon at kahit kailan hindi siya naging irregular. Kinabahan siya at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkalabas nila, hindi niya inaasahan na naghihintay pala sa kanila si Jake. O mas magandang sabihin na hinihintay siya ng lalaki. Natigilan siya. Magsasalita sana si Marga nang bigla itong tawagin ng lalaki. Miss Noches, stay. And you, Miss Rodriguez, you can leave. Kailangan kong kausapin si Miss Noches. Sabi ng lalaki. Tiningnan naman siya ni Marga bago ito tumango at umalis. Silang dalawa na ngayon sa may hallway kaya hindi maitago ni Sabrina ang matinding kaba. Lalo na't baka may ideya na ito kung bakit siya biglang naduwal. Mr. Santos, ano pong pag-uusapan natin? You know what I'm going to ask? Kailangan ko pa bang sabihin? Nakatungo siya. Kung nandito ito para tanungin kung buntis siya, isa lang ang kanyang masasabi. Hindi ko po alam kung buntis ako o hindi. Then let's confirm it. Sabi nito't hinawakan siya sa pulsuhan, sabay mahinang hinila papunta sa elevator. Nakita sila ni Gavin, ang kaibigang dumalaw kay Jake kanina. Nagulat pa ito nang makita silang magkasama. Where are you going, Jake? Tanong nito't napatingin sa kanya. Umiwas lang siya ng tingin. May kailangan lang akong asikasuhin, Gavin. Tell my assistant not to wait for me. I'll be busy. Alright, huwag mong kalimutan ang birthday ni Jarolf ha? Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator at sabay silang pumasok. Tinanguan lang ni Jake ang kaibigan bago sumarado ang pinto. Tahimik nilang tinahak ang daan papunta sa hospital. 1 oras din ang hinintay nila upang lumabas ang resulta ng ginawang test kay Sabrina. Makalipas ang 1 oras, sabay silang napatanga nang marinig mula sa kaibigang doktor ni Jake ang resulta.
She's 2 months pregnant, Jake. Ani Jewel na kaibigan na babae ni Jake na may mapang-asar ng ngiti habang nakatingin sa dalawa. Tulalang napasandal naman si Sabrina sa kinauupuan niya. Buntis ako. Mahina din niyang bulong sa sarili. At gaya niya, kita rin sa mukha ni Jake ang gulat. This is unbelievable. Binigyan ng doktor si Sabrina ng mga vitamins na kailangan. Tinanggap naman ng babae ang mga ito at napatingin sa lalaking nasa tabi niya. Hindi ito nagsalita at parang malalim ang iniisip. Ngayon ay nasa isang cafe sila at magkaharap sa isa't isa. Malalim na napabuntong hininga si Jake at tumingin sa kanya. What now? Anong plano mo sa anak natin? Tanong nito sa kanya. Ano bang dapat kong gawin? Di papalakihin ko siya. Anak ko pa rin naman siya. Kahit na pagbalik ta rin ng mundo, buntis siya at anak niya ang bata. Hindi dumaan sa isip niya na alisin ito dahil kadugo pa rin niyang sanggol. Pero kung tatanungin niyo ako kung ipapaako ko ang bata sa inyo, alisin niyo po sa isipan niyo yan. Hindi ko po kayo pipilitin sa isang responsibilidad na ayaw ninyo. Nakita niya sa lalaki ang itsura na parang nabunutan ito ng tinik sa lalamunan. Good. That's good. I'll be frank. I'm waiting for someone and I wanted to marry her. Kahit naabala siya, pero inaasahan ko pa rin na babalik siya. Tumango naman siya. Naiintindihan niya ang lalakit na mamangha siya rito dahil kaya nitong maghintay. Isang katangi ang hindi makikita sa lahat ng kalalakihan. Hindi katulad ng dati niyang nobyo na nilayasan siya dahil masyado raw siyang busy sa trabaho. Naiintindihan ko naman ho kayo. Huwag ho kayo mag-alala. Don't worry. Susustentuhan ko naman kayo. Ako pa rin naman ang ama niya at hindi ko kayo pababayaan. Nagkaroon sila ng kasunduan. Bibigyan siya nito ng pera buwan-buwan, ngunit ang kapalit nito, walang makakaalam ng totoo nilang ugnayan. Nagulat si Sabrina nang bigla siyang ipatawag ni Jake sa opisina nito kinabukasan. Agad naman niya itong pinuntahan upang tanungin kung may problema. Ngunit nagulat siya nang sabihin nito na nalaman ng mga magulang nito ang pagdadalang tao niya. Paano ho nila nalaman? Napasuklay sa sariling buhok ang lalaki gamit ang mga daliri. Remember, Jewel? Yung ubigayin na nag-check up sa'yo? She's a family friend of our family. Sa kanya nang galing ang impormasyon? Bakit nga ba kita dinala sa kanya? Madaldal nga pala ang babaeng yun. Napaupo siya sa upuang nasa harap ng lalaki. So anong nangyari? Now my parents want us to get married. Diretsong sagot nito sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito. Kasal? Hindi niyo ho ba nasabi ang desisyon natin? I did tell them, but they still insisted. Kahit na ikaw pa raw ang umangal, hindi magbabago ang kanilang desisyon. Anito at napabuntong hininga. Sa totoo lang walang problema sa kanya ang kasal. Kaya naman niyang pakisamahan ng lalaki at maging civil dito. At least, buo ang pamilya ng bata. Pero alam niya kung gaano kahirap ang ganoong sitwasyon na isang magulang lang ang nagmamahal sa anak. Naranasan niya iyon dahil ganoon din ang nangyari sa kanya noong siya ay bata. Mahal siya ng kanyang ina pero hindi siya minahal ng kanyang ama dahil may mahal itong iba. Sa bandang huli, iniwan din sila nito. They told me that we could live in the same house while we prepare for the wedding. Okay lang ho ba sa inyo? My parents insisted on doing it. Kahit ang lolo ko yun din ang desisyon. Dahil nag-iisang apo nila sa tuhod ang bata. Dahil wala naman akong kapatid at nag-iisang anak lang din ako. Napatingin lang siya sa lalaki. Kung anong magiging desisyon nyo, ay doon ako. Ikaw pa rin naman ang ama ng bata kahit pagbalibalik ta rin ng mundo. Tiningnan siya ng lalaki. Matagal bago ito sumagot sa kanyang sinabi. Well, it's not like Mitch's decision will change. She's getting married to her showbiz boyfriend. Sino ba kasing Mitch itong minamahal ng kanyang boss? Si Mitch Gonzaga ba ang sinasabi nito? Yung kilalang artista na engaged na sa sikat na aktor din? Kanina lang niya nakita ito sa balita. Mr. Santos, si Mitch Gonzaga ba yung tinutukoy niyo? Tumango ang lalaki. Yes, it's indeed Mitch Gonzaga. Kababata ko siya at matagal ko na siyang minamahal. But she's getting married. So bakit ko kailangang ipagpilitan ng sarili ko sa kanya? Naiintindihan naman niyang pinupunto nito. May mga bagay talaga na minsan,
kailangan po nating bitawan. Exactly. I gave her my support because I thought I would have a chance this time. Pero wala. Siguro nga nag-iilusyon lang ako. But now, I should focus on our child. I should take responsibility. Tama ng pagpapakamartir. Nagdesisyon sila ni Jake na manirahan sa isang bubong sa mansyon ng mga magulang pansamantala. Nagdesisyon naman ng lalaki na magpakaama at ma-involve sa buhay ng bata, kaya pumayag na rin si Sabrina. Sinabi ni Jake na dadalhin siya nito sa mga magulang nito upang ipakilala sa Sabado. Bigla tuloy siyang kinabahan. Napaisip siya kung ano mangyayari sa Sabado at kung ano ang magiging tingin sa kanya ng mga magulang ni Jake. Dumating ang araw ng Sabado kung kailan ipapakilala siya ni Jake sa mga magulang nito, pati na rin sa mga lolo't lola. Sa ngayon, hindi pa sila nakatira sa iisang bahay dahil ginagawa pa ang kanilang magiging tirahan. Nagpadagdag kasi ng kwarto si Jake para sa bata. Tila hinahalukay ang bituka ni Sabrina dahil sa kaba. Naramdaman niya ang palad ng binata na humihima sa likod niya, kaya napatingin siya rito. Huwag kang kabahan. Mabait ang mga magulang ko. May tiwala naman ako sa sinabi mo pero hindi ko lang talaga maiwasang kabahan eh. Relax ka lang. I'm sure itatanong nila sa iyo ang tungkol sa bata. Kaya tara na, pasok na tayo. Huminga muna siya ng ilang beses bago tumango at sabay silang pumasok. Iginiya siya ni Jake papunta sa sala at nakita niya ang mag-asawa na nakatayo at naghihintay sa kanila. Ipinakilala ni Jake sa kanya si Lolo Efren at si Lola Alma, pati na ang mga magulang nito na sina Tito Alfred at Tita Mia. Nagpakilala din siya sa kanila na may ngiti sa labi. Magandang hapon po, ako po si Sabrina Noches. Lumapit sa kanyang ginang at ang lola nito. Kay gandang dalaga naman itong dinala mo, iho. Bagay na bagay sa iyo, sabi ng kanyang Lola Alma. Yes, Lola. Kaya panigurado. Gwapo o maganda ang anak namin. Nakangiting sabi ni Jake na mukhang tanggap na nito ang bata. Hindi panigurado, anak. Sigurado ako riyan, sabi naman ni Tita Mia. Kamusta naman ang pagbubuntis mo, iha? Hindi ka ba nahihirapan? Tanong naman ng matanda sa kanya. Okay lang naman po si baby, Lola. Medyo hirap lang ng kaunti sa morning sickness pero okay naman po. Malusog din po si baby. Sabi niya at mula sa maliit na bag na gamit niya, inilabas niya ang isang sonogram picture. Agad na pinalibutan ng mga matatanda ang litrato na binigay niya. Tumabi naman sa kanya si Jake. Are you still worried? Hindi na, as long as tanggap nila si baby. They will accept the child. Santos eh. Kaya talagang tatanggapin nila si baby. Gabi na nang makaalis sila sa bahay ng mga Santos. Inihatid muna siya ng lalaki sa inuupahan niyang apartment. Bumaba pa si Jake ng kotse para lang ihatid siya sa gate. Handa ka na ba sa Sabado? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Handa ka na bang may makasama sa bahay mo? Balik tanong ni Sabrina. Actually, I can still believe na magiging tatay na ako. Pero mukhang hindi naman mahirap na pakisamahan ka sa isang bahay. Hindi talaga. Natry na ako. Kaya ko maglinis, magluto, maglaba at kung ano-ano pa. Kaya hindi ka mahihirapan sa akin unless sa morning sickness ko. I learned na mawawala rin yan at some point. Kaya I could live with it. Or if you have any cravings, I could get them for you. Napatawa siya sa sinabi ng lalaki. Wow, parang gusto ko tuloy magpabili ng durian sa'yo ngayong gabi. Napakamot naman ng lalaki sa kanyang ulo. Well, I'll try to look for it. Meron naman sigurong bukas sa supermarket dito. Walang supermarket dito, medyo malayo pa. At saka nagbibiro lang naman ako. Alright, pero tell me if you have. Kahit na mahirap hanapin, susubukan ko para sa baby. Tumango siya ng may malaking ngiti sa labi. Mukhang maaasahan niya ang lalaki pagdating sa bata. Okay, aalis na ako. Mag-uupa ako ng truck para mailipat natin ang mga gamit mo. Napagdesisyonan kasi ni Sabrina na ibenta ng iba niyang mga gamit at kaunti lang ang dadalhin niya sa bahay ni Jake. Nagpasalamat siya sa binata at saka lamang ito umalis nang makasiguro na nasa loob na siya ng bahay. Ang bilis ng mga pangyayari. Sa araw ng Sabado,
Lilipat na siya titira sa iisang bahay kasama ang isang estranghero na nakasama niya ng isang gabi dahil sa kalasingan. Napahimas pa siya sa kanyang tiyan. Napaisip siya kung anong magiging buhay niya kasama ang binata na boss din niya. Ilang araw na siyang nakatira sa bahay ni Jake na nasa isang mamahaling subdivision sa Makati. Sinasabay siya nito sa pagpasok at bumababa siya sa kanto bago ang kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Nung una'y pinipilit pa siya ng lalaki na sabay na silang pumasok at hindi niya na kailangan pang bumaba. Ngunit nagmatigas si Sabrina. Ayaw niya pa rin may makaalam na nagsasama sila ng lalaki sa iisang bubong. Hindi nga lang niya maitago ang kanyang pagbubuntis. "Girl, are you preggy?" Tanong ni Marga isang araw habang kumakain sila sa cafeteria. Muntik na siyang mabulunan dahil sa tanong nito. "Ha? Anong pinagsasasabi mo?" Pansin ko kasi sa yung madalas mong kinakain noon, iniiwasan mo na, lalo na ang fried chicken ng Jollibee. Hindi ko lang trip kumain ng chicken ngayon. Anya, hindi rin kasi tinatanggap ng anak niya ang chicken at hindi niya gusto ang amoy nito kahit namimiss niya ng kumain. Tapos palagi kang may mangga. Uy, isang sign niya ng preggy. Dali na, sabihin mo na, buntis ka no? Hindi mo talaga ako titigilan no? So, totoo nga. Wala siyang nagawa, kundi ang tumango. "Oo, buntis nga ako." "Uy, congrats girl. Hindi na namin itatanong kung sino ang ama dahil alam naman namin. Basta ba wag mo nang balikan yung hinayupak mong ex-boyfriend." Napatawa na lang siya. Hindi naman din niya masabi na hindi naman talaga ex-boyfriend niya ang ama ng bata, kundi ang boss nila at CEO ng kumpanya nila. May nagbigay ng kani-kanilang blessing sa kanya at wala naman siyang narinig na masasamang chismis. Inaasahan niya na iyon at inihanda ang kanyang sarili dahil sabi ng kanyang ubigayni, iwasan ng stress. Lalabas sana siya ng kumpanya para bumili ulit ng mangga. Ngunit nagulat siya nang may mangga na sa kanyang mesa. 3 mangga iyon at mayroon pang maliliit na note. "Huwag masyadong kumain ng marami." Napaisip siya kung sinong pwedeng gumawa na to. Hindi siya pamilyar sa sulat kamay na yon, ngunit agad niyang naisip si Jake. "Wow, may pagganito pa! May secret admirer ka, girl!" Masayang asar ni Marga sa kanya at sinundot-sundot pa ang kanyang tagiliran. "Anong secret admirer? Baka gusto lang magbigay," sabi niya at itinabi ang maliit na note sa kanyang drawer. Maya-maya, nakatanggap siya ng text mula kay Jake. "Huwag kang kumain ng mangga na marami. Baka maimpacho ka." Nag-init ang kanyang muka sa mensahe nito sa kanya. Kahit napasungit ang tono, nagbigay kasiyahan pa rin iyon sa kanya. Kaya pagdating niya sa bahay na tinitirhan nila, nagpasalamat din siya nang makita si Jake sa loob ng bahay. Kinahapunan, habang tahimik silang kumakain, muling nagsalita si Jake at nagpaalala. "You can't eat too much mango. It will upset your stomach." Naiintindihan ko naman pero thank you ah. Cravings talaga ni baby ang mangga ngayon eh. "I know. If you want something else, tell me, okay?" Tumango siya na may malapad ng ngiti. "I will. Thank you again." Minsan ay nagtutungo silang dalawa sa mall para bumili ng mga gamit ng baby. Minsan na rin silang nagtalo dahil sa kulay ng crib. "Gusto ko ng blue," ani Sabrina. "Mas maganda ang cream. Maganda sa mata." Sambit naman ni Jake. "Hay nako, ikaw na nga lang ang mamili." Nainis siya kaya nilayasan niya na lamang ang lalaki. Ngunit sa bandang huli, kung anong kribang napili niya, yun pa rin ang binili ng binata. Nagulat na lang si Sabrina nang makitang may hawak na itong malaking kahon na naglalaman ng crib na asul. "Don't pout anymore, okay? Here, I bought the blue one." Pag-aalo ng lalaki sa kanya. Hindi niya na napigilan ang pagngiti. Lumapit siya at hinawakan ng kamay nito. "Salamat," bulong niya at naunang naglakad. Habang nakatingin sa papalayong babae, nakaramdam ng kasiyahan si Jake. Isang bagay na matagal niya nang hindi nararanasan. Madalas ay sakit sa puso ang nararamdaman niya dahil sa itinatangi niyang si Mitch at kung may kaligayahan man noon ay saglit lamang. Ngunit ang sayang nararamdaman niya pagdating kay Sabrina ay talaga namang kakaiba. 2 buwan nang nakakalipas nang magsimulang manirahan si Sabrina kasama si Jake at madalas magkasundo naman silang dalawa.
4 na buwan na siyang buntis at mapapansin na ang pag-umbok ng tiyan niya. Isang gabi, napansin niyang namumutla ang lalaki. Nitong mga nakaraang araw kasi, madalas na gabi na itong umuuwi dahil sa tindi ng trabaho. Kaya nang magkaroon siya ng tsansa na pakiramdaman ng noon nito, agad siyang nag-alala. May lagnat ka? But I feel fine. Wala namang masakit sa akin. Walang masakit pero may ubo. Mahiga ka na sa kama mo at magpahinga ka na. Gagawan kita ng mainit na sabaw para may mahigop ka. It's okay. I can take care of myself. Huwag ka masyadong lumapit sa akin dahil baka mahawa ka sa sakit ko. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Alam ni Jake na madaling magkasakit ang mga buntis dahil humihina ang kanilang resistensya. Pinagsabihan siya ng kaibigan niyang si Jewel upang maging alerto siya rito. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Paniniguro ni Sabrina. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho upang alagaan ng lalaki. Kahit na pinipigilan siya nito, hindi siya nagpatinag. Sa bandang huli, hinayaan na lamang siya ng binata. Buti na lang at nang gumaling ito, hindi naman siya nahawa. Simula noon ay mas naging maganda ang trato sa kanya ng lalaki na madalas ay nakakapagpakabog sa kanyang dibdib. Nagbibigay ito sa kanya ng bulaklak o kaya naman ay tsokolate. Pati sa gawaing bahay, tinutulungan siya nito na alam naman niyang hindi naman madalas gawin ng lalaki. Alam niya na may nagbago sa relasyon nilang dalawa, lalo na sa nararamdaman niya para sa lalaki. Sa bawat araw ng pagsasama nila, tila nahuhulog ang loob niya rito. Minamahal niya ang lalaki na alam niyang maaaring hindi nito ibalik ang pagmamahal na nararamdaman niya. 5 buwan na siyang buntis at nalaman nilang lalaki ang magiging anak nila. Sobrang kaligayahan ng makikita sa mukha ni Jake. Isang bagay na napapansin ng mga magulang ng binata na ikinatuwa naman ng mga ito. Ngayon ay nasa bahay siya ng mga magulang. May kailangan kasing katagpuin na kliyente si Jake at nag-aalangan itong iwan siyang mag-isa sa kanilang bahay. Kaya sa ngayon, doon muna pansamantalang nanunuluyan si Sabrina. Hindi nga lang niya inaasahan na darating si Mitch upang dumalaw sa mga matatanda. Tita, tito, it's so nice to see you. Masayang sabi ng babae at yumakap sa mga magulang ni Jake. Nagulat naman si Sabrina sa pagdating nito. Isa itong artista at hindi niya alam kung papaano pakikitunguhan. Lalo na't alam niyang ito ang first love ni Jake. Napatingin naman ang dalaga sa kanya. Tita, who is this? Medyo maarting tanong nito sa ginang. Ito nga pala si Sabrina, ang magiging manugang namin. Ang ganda niya, hindi ba? Pagpapakilala ni Tita Mia sa kanya na may malaking ngiti. Tumayo siya na may ngiti sa labi. Hi, itinaas niya ang kanyang kamay upang makipagkamay rito. Ngunit hindi ito tinanggap ng babae at hindi siya pinansin. Nasaan nga po pala si Jake? Gusto ko sana magpasama sa kanya na mamasyal sa SM Aura. Sabi nito na may ngiti sa labi na nakatingin sa mga magulang ni Jake. Nasa Laguna siya kasi may kakausapin na kliyente. Siya na ang sumagot sa tanong ng babae na sinang-ayunan naman ng ina ni Jake. Are you not busy with your own wedding preparations, Mitch? Tanong naman ni Tito Alfred. Tipid ng ngiti lamang ang ibinigay ng babae sa Ginoo. Medyo nagkakarambulan na po kami. Gusto ko sana makapagliwaliw ng kasama si Jake. Narinig niya sa balita na parang may third party na nai-involve sa relasyon ni Mitch at ng showbiz boyfriend nito. Ngunit bakit siya nandito? Dahil ba sa nagkakalabuan ng babae at ang fiancé nito ay babalikan niya si Jake? Hindi niya nagustuhan ang ginagawa ng babae pero hindi niya ito ipinahalata. Naiintindihan ko. Sana magkaayos din kayo sa huli dahil hindi laro ang kasal. Si Jake naman, madalas busy dahil tinatapos niya ang lahat ng kailangan niyang tapusin dahil itutuon daw niya ang pansin sa bata at kay Sabrina. Sinabi pa nga niya sa papa niya na hindi siya tatanggap ng mga out-of-town meetings kapag nanganak na itong si Sabrina dahil baka makalimutan daw siya ng bata. Masayang sabi ng ginang. At excited na kami sa unang apo namin. Dagdag naman ni Tito Alfred. Natuwa naman si Sabrina sa sinabi ng mga magulang ni Jake, ngunit hindi niya gusto ang tingin ni Mitch sa kanya. Masama ang tingin nito sa kanya kapag hindi nakatingin ang mga matatanda.
Hindi naman niya alam kung talagang may pagbabago na sa nararamdaman ng lalaki para sa kanya. Ngunit kita niya sa mukha nito na masaya ito ngayon. Hindi katulad noon na kapag nakikita niya ito sa trabaho nila, palaging nakakunot noo, wala sa mood at isama pa ang pagkamainitin ng ulo. Kaya ayaw niyang makitang masaktan ulit ang lalaki. Mahal niya na ito. Hindi rin niya kayang umalis o iwanan ito, maliban na lang kung sabihin sa kanya mismo ng lalaki na umalis siya. Talaga, tita? Pero paano po kayo nakakasiguro na anak nga ni Jake ang bata at hindi sa ibang lalaki? Nainis siya sa sinabi nito. Ngunit sinagot niya ito nang may ngiti sa labi. Alam ni Jake kung kanya ito o hindi. Marunong namang magbilang si Jake at alam niya kung kailan nabuo ang bata. Tsaka makahulugang tumingin kay Mitch. Tila hindi nito nagustuhan ang sagot niya. Iniisip nito siguro na hindi siya sasagot at madali siyang pahiyain. Pwes, doon ito nagkakamali dahil ngayon pang may pagmamahal na siyang nararamdaman sa lalaking sinayang nito. Ngayon pa ba siya magpapatalo? Sa likod ng kamera lang pala ito mabait, hindi pala sa personal. Talagang hindi mo malalaman kung mabuti ang isang tao hanggat hindi mo nakakasalamuha. I see. Then, I sincerely congratulate you. Sige tita, tito, punta na po ako. Sabrina, can you see me out? I want to talk to you. Kahit nairitado siya sa babae, pinagbigyan niya ito. Sige, walang gana niyang turan bago bumaling sa mag-asawa at ngumiti. At saka na siya sumunod kay Mitch palabas ng mansyon. Pababa sila ng hagdan. May hagdan kasi bago makarating sa main door ng mga Santos. Naglalakad sila pababa nang biglang magsalita si Mitch. You know what? You gold digger! Sa tingin mo ba makukuha mo si Jake? Sabi nito sa mahinahong boses, pero naroon ang gigil. Anong sinabi mo? No matter what you do, Jake won't love you. Tumingin ito sa kanya. Kasi kahit na anong gawin mo, ako pa rin ang pipiliin niya. Lalo na kapag nawala ang batang yan. That is why, leave Jake now before you regret everything. Alam mo, Miss Mitch, kung gusto mo yung tao, diretsuhin mo. Hindi yung paglalaruan mo at itatabi sa isang sulok kasi ayaw mo. Pero kapag kailangan mo tsaka mo pupulutin, hindi mo naman mahal si Jake, hindi ba? No, but I want his attention. Siya lang ang mapupuntahan ko kapag may problema ako. At kung may problema ako sa mga karelasyon ko. At ayoko nang may kahati. Kahit na ikaw o kahit yung batang yan. Hindi nagustuhan ni Sabrina ang sinabi ni Mitch. Mas lalo lamang nag-init ang ulo niya rito. Hindi niya akalain na ganito pala ang ugali ng babae. Ganitong klase ng babae ang minahal ni Jake. Hindi laruan si Jake. Tao siya't may pakiramdam. Yeah, whatever. Gusto niya yun na second option siya. And whenever I need him, nandyan siya. But let me tell you, no matter what, he'll take my side. Kahit nagawin ko pa to. Kahit anong sabihin mo, hindi ko hahayaan si Jake na mapunta sa'yo. At saka mahal niya ako. Kaya naman gagawin niya ang lahat ng gusto ko. Kaya naman kung ayaw mong masaktan, umalis ka na kasama yung bastardo mong anak. May 10 baitang pa ang layo bago ang pinakababang level ng sahig. Nagulat siya nang hilahin siya ng babae at sabay silang nahulog sa hagdan. Namilipit siya sa sakit nang tuluyan na siyang humagalpak sa lapag. Lalo na ang kanyang tiyan na nagsisimula ng kumirot. Tulong! Tulong! Narinig niyang sigaw ni Mitch habang umiiyak. Napahawak siya sa kanyang tiyan at nakita ang dugo sa pagitan ng dalawa niyang hita. Nakarinig siya ng pagsigaw. Agad silang dinaluhan ng mag-asawa at dinala sa hospital. Iyak nang iyak si Sabrina dahil sa takot na baka mawala ang anak nila ni Jake. Hindi niya kakayanin kapag nangyari yun. Ngunit anong magagawa niya kung sa muling pagmulat ng mga mata niya ay tuluyan na pala silang nilisan ng anghel na inaabangan nila. Nanginginig ang kanyang mga kamay at para siyang nabingi nang marinig mula sa kaibigan ni Jake na si Jewel na wala na ang bata sa kanyang sinapupunan. Nakunan siya, dinugo ng dinugo at hindi na nagawa pang mailigtas ito. Dumating ito sa isang iglap at sa isang iglap din pala ito mawawala. Unti-unting naglandas ang mga butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Kaninang umaga lang, nararamdaman niyang paggalaw nito sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ngayon ay wala na. Hinahaplos niya noon ang kanyang umuumbok na tiyan.
Pero ngayon ay wala na. Bakit ba nalang lahat ng mahal niya kinukuha sa kanya? Kahit na ang kaunting saya na mayroon siya, biglaan na lamang nawawala. Niyakap niya ang sarili at hindi na napigilan ng mapaiyak ng malakas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jake. Magulo ang buhok nito at lukot din ang damit. Na tila ba nagmamadali ito na makapunta sa kanya. Akala niya'y naroon ang lalaki upang makidalamhati sa kanya. Ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong sigawan. Why did you do that, Sabrina? Anong ginawa ko? Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo? Di ba itinulak mo si Mitch pababa ng hagdan? Itinulak? Anong sinasabi mo? Bakit ko naman itutulak ang babaeng yun? Kaya nga tinatanong kita, di ba? Bakit? Anong ginawa ni Mitch sa'yo para gawin mo yun sa kanya? Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Jake. Hindi niya itinulak ang babae, kundi hinatak siya nito pababa na naging dahilan upang mawala ang anak nila. Hindi na napigilan ni Sabrina ang maluha at matawa dahil kitang-kita niya kung ano nga ba siya kay Jake. Yan bang sinabi niya sa'yo? Oo. Sa tingin mo, sino sa inyong dalawang papaniwalaan ko? Hindi kayang magsinungaling sa akin ni Mitch dahil matagal na kaming magkakilala. Kaya anong dahilan mo para saktan siya? Hindi ko itinulak si Mitch. Wala akong dahilan para gawin yun sa kanya. Kahit na mahal pa kita. Kahit na ayoko sa mga sinasabi niya patungkol sa'yo. Hindi ko kayang manakit ng taong alam kong mahalaga sa'yo. Ako ang hinigit niya pababa, Jake. Ako yung nasaktan at nawalan. Ano bang nawala sa kanya? Artista siya at ang sarili niyang ginagamit niya sa pagtatrabaho. Isang galos lang, makakaapekto yun sa kanya. Galos lang yun, Jake. Pero ano yung nawala sa akin? Anak ko, di ba? Turo niya sa sarili. Anak natin. Kalahati ng pagkatao ang nawala sa akin, Jake. Tapos magagalit ka sa akin dahil nagkagalos yung babaeng mahal mo? Hindi mo ba alam kung anong sinabi niya sa akin patungkol sa'yo? Hindi ka niya mahal. Ang gusto lang niya, atensyon mo. Yun lang. Second option ka lang niya. Shut up, Sabrina. Napangisi siya at may luhang tumulo mula sa mata niya. Bakit? Truth hurts, di ba? Pero kahit anong galit na meron ako, kahit na sinabihan niya pa akong gold digger, hindi ko naisip na gawan siya ng masama. Hindi mo pa ba ako kilala? Sa ilang buwan nating pagsasama sa loob ng iisang bubong. Natahimik ang lalaki. Marahil ay hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Umalis ka na, Jake. Gusto kong mapag-isa. Final na sabi niya at tinalikuran siya ng lalaki. Tila binibiyak ang kanyang puso. Mahirap matanggap na wala ng batang inaantay nila. Ilang buwan na lang ay lalabas na ito. Pero hindi man lang niya maranasang mahawakan o kaya naman marinig ang unang pag-iyak, paglakad at pagtawa nito. Narinig niyang pagbukas at pagsara ng pinto. Naglandas muli ang luha niya nang maisip muli ang nawalang anghel niya. Sa kabilang banda naman, kung saan ang paglabas ni Jake sa kwarto kung nasaan si Sabrina, ay siya namang paglapit ng kanyang ina. "Kamusta si Sabrina, anak?" tanong ng kanyang ina. I don't know. Hindi ko alam, Sa totoo lang nagtatalo ang utak ko kung sino sa kanilang dalawang nagsasabi ng totoo. Ano bang sinabi ni Sabrina sa'yo? Hindi niya ba sinasadyang itulak si Mitch? No. She said she didn't push Mitch. Wala daw siyang dahilan para itulak si Mitch sa hagdan. Tinawag din nga daw siyang gold digger ni Mitch eh. Mitch did? Sa totoo lang, nakikita kong sasabihin nga ni Mitch yun. Pero para itulak ni Sabrina si Mitch nang dahil doon, ay hindi ko maisip. Mabait si Sabrina. Sa ilang buwan kong pag-oobserba sa kanya, nararamdaman kong hindi siya makakapanakit ng iba kahit galit ito. At mas lalo pat sa hagdanan, alam niya ang risk ng pwedeng mangyari. Dahil maingat na maingat siya sa pagbaba niya. Kaya nga nagtatalong isip ko kung sinong paniniwalaan ko. Mas matagal kong nakasama si Mitch at kilala ko siya. Pero may mga bagay rin ako naririnig na hindi maganda sa kanya. At kay Sabrina. Sa ilang buwan na pagsasama namin, nakikita ko kung gaano siya maasikaso at maalaga. Wala rin ako narinig na masamang komento sa kanya ng mga katrabaho niya. Puro lahat ay papuri. Imbestigahan na lang natin, Jake, para malaman natin ang totoo. Suhestyon ng kanyang ina. Tumango ang binata. Sige ikaw na rin munang bahala kay Sabrina. Dahil mukhang ayaw din niya akong makita. O sige na, ako nang bahala sa kanya.
Pero paano nga pala ang bata? Natigilan si Jake. May kirot sa puso siyang naramdaman nang maalala ang kanilang anghel. Ngunit alam niyang mas masakit iyon para kay Sabrina. Ako na mag-aasikaso ng labi ng bata, ma. Kayo nang mag-alaga kay Sabrina habang inaayos ko lahat. Makakaasa ka, anak. Tinawagan ni Jake ang kanyang sekretarya para tulungan siyang maiayos ang bangkay ng anak niya. Pati na rin ang pagsasaayos ng paglilibingan ng bata sa musileo ng kanilang pamilya. 2 araw na ang lumipas nang mamatay ang batang inaantay nila. Nagkaroon ng maliit na seremonya para sa anak nila Jake at Sabrina. Pribadong libing lang ang nangyari at ang pamilya lang ng lalaki ang nandoon at si Sabrina. Tahimik ang dalawa't hindi ito nag-uusap. Lumapit ang ina ni Jake kay Sabrina. Iha, hindi ibig sabihin ito na dahil wala na ang bata, hindi ka na parte ng pamilya namin. Napangiti naman si Sabrina sa sinabi ng ginang. Salamat, Tita Mia. Salamat sa mga payo ninyo na talagang nakatulong sa akin, lalo na nang buntis ako. Wala iyon, Sabrina. Dumalaw ka pa rin sa bahay. Kayo ni Jake. Ngiti lang ang ibinigay niya sa ginang bago niya ito niyakap. Naisip ni Sabrina na umalis na sa poder ng lalaki dahil wala naman nang nagdudugtong sa kanila at nasasaktan lang siya kapag nakikita ang lalaki. Hindi na rin naman sila nag-uusap kaya mas magandang umalis na lang siya. Bago sila maghiwa-hiwalay, niyakap siya ng ama ni Jake at ng mga lolo't lola. Nasa loob sila ng sasakyan nang magsalita si Sabrina. Jake, aalis na ako sa bahay mo. Napatigil ng biglaan ng lalaki at naapakan nito ang brake. Tumingin ito sa kanya na may pagkunot noo. Bakit kailangan mong umalis? Hindi naman kita pinapaalis ng bahay. Wala naman na ang bata, Jake, so wala nang rason para magtagal pa ako sa poder mo. Sabrina, hindi mo kailangang umalis kahit wala na ang bata. You can stay however you like. Hindi niya tinititigan ng lalaki dahil baka kapag tumingin siya, baka bumigay siya at huwag iwan ng lalaki. Ngunit alam niya na kailangan niya nang umalis. Jake, pag nandoon ako sa bahay mo, naalala ko lang yung pagkawala ng anak ko. Ang sakit kaya gusto ko na sanang umalis. Hindi agad nakapagsalita si Jake. Huminga lang ito ng malalim bago pinaandar ang sasakyan. Still, you can stay, okay? Thank you, pero mas mabuti na umalis na talaga ako dahil hindi ko kayang magtagal sa bahay na kasama ang isang tao na hindi ako kayang pagkatiwalaan. Sabrina. Hindi na sumagot si Sabrina. Bagkus, hinayaan niya na lamang ito. Ipinaling niya na rin ang paningin sa labas ng bintana upang maitago ang pagpatak ng kanyang mga luha. Masakit para kay Sabrina ang nangyari. Mahal niya si Jake, ngunit kailangan niyang piliin muna ang kanyang sarili. Hanggang ngayon kasi, pinaiimbestigahan pa rin ni Jake ang nangyari. Sabi sa kanya ng assistant niya, nasira daw ang footage ng CCTV camera kung saan nangyari ang aksidente. Nagtataka naman siya dahil alam niyang maayos naman yun, kaya naghanap sila ng eksperto na makakapagpabalik ng nasirang footage. Pagdating nila sa bahay, ay agad na nag-impake si Sabrina. Nakita niya ang crib na binili ng lalaki at nakaayos na ito sa nursery room ng bata na sabay nilang inayos na may malalaking ngiti sa labi. May tumulong luha ulit mula sa kanya bago niya agad ito pinahid. Naglalakad siya papunta ng pintuan dala ang maleta. Nakatayo si Jake sa tabi ng pintuan na nakatingin sa kanya. Kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hindi niya alam kung bakit ito malungkot dahil ba sa aalis siya, ngunit hindi niya na ito binigyan pa ng pag-iisip. Salamat, Jake, sa lahat sa ilang buwan na pag-aalaga mo. Yan ang dapat kong sabihin sa iyo, Sabrina. Ngumiti siya at naglakad na siya paalis ng bahay. Hindi siya lumingon dahil alam niyang pag lumingon siya, hindi niya magagawang umalis sa tabi ng lalaki. Malungkot man si Jake na umalis si Sabrina, ngunit sa tingin niya, kailangan din ito ng babae. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng bulsa. Nang tingnan nito, bumungad sa kanya ang mensahe na pinadala sa kanya ni Mitch. Hindi kasi sinasagot ng lalaki ang tawag nito. Pinapapunta siya ng babae sa hospital. Ayaw sanang puntahan ni Jake si Mitch dahil hindi pa rin malinaw ang lahat sa kanya. Ngunit nang paalis na siya,
tinawagan siya ng kanyang assistant na si Jonathan. Sir, alam ko na busy po kayo sa libing ng anak nyo pero naayos na po ang CCTV footage. Hindi po sira ang video. Someone ordered to delete the footage, sir. At ang sala rin po, si Miss Mitch po. Tinawagan po niya ang head security ng bahay ninyo para ipadelete yung video ng araw na yon. What? Si Mitch ang nagutos? Opo, sir. At napanood ko po ang footage. At na-record din po ang napag-usapan nila. Isisend ko po sa inyo ang video. Sige, hihintayin ko. Nanlamig ang buong katawan ni Jake. Napakuyom ang kamao nito at hinintay ni Jake dumating ang video. Lumipas ang ilang minuto, natanggap ng binata ang CCTV footage. Doon ay nakita at narinig ni Jake ang mga pinag-usapan ng dalawa. Ngunit tila gumuho ang mundo ng lalaki nang makita niya kung paano nagpahulog si Mitch habang hawak si Sabrina na nawalan ng balanse. Hindi makapaniwala ang binata. Nagsinungaling si Mitch sa kanya at sinabi pa nito na si Sabrina ang may kasalanan ng lahat. Hindi napigilan ni Jake na ibato ang cellphone sa pader. Mas dapat palang paniwalaan ng lalaki si Sabrina na siyang nagsasabi ng totoo. Dapat pinakinggan ng lalaki ang puso na nagsasabing pagkatiwalaan ng babae. Walang pag-aalinlangan na pumunta si Jake sa hospital kung nasaan si Mitch. Pagdating niya sa kwarto nito, nakita niya si Mitch na nakayakap habang umiiyak sa fiancé nito. Cut the act, Mitch, sabi ni Jake pagpasok. Malamig ang tingin na ibinigay nito sa babaeng dating minamahal. Jake, hindi makapaniwala ang mukha nito. Kita ng babae ang galit sa mukha ng lalaki. Don't act as if you're the victim here, Mitch. Alam ko na ang ginawa mo. Mahigpit na hinawakan ni Jake ang mga braso ni Mitch. Aray, nasasaktan ako, Jake. Hey, let her go. Ani ng nobyo ni Mitch na itinulak naman ni Jake. Huwag kang makialam dito, pre. Itong babaeng to na nagpapaawa sa'yo, na akala mo inosente, hindi totoo yan. Hindi siyang biktima dito, kundi ang asawa ko. Namatay ang anak namin ng dahil kay Mitch. Nakita ni Jake ang gulat sa mukha ng nobyo ng babae. Umiling si Mitch na parang hindi totoo ang paratang ni Jake. Hindi totoo yan, Jake. Alam mo yun, kilala mo ko. Kilala nga ba talaga kita, Mitch? O yung pagkakakilala ko sa'yo isang kasinungalingan lang din? Alam mong mahal kita, pero bakit hindi mo ko diretsuhin na hindi mo ko kayang mahalin? Bakit? Kapag nagkamalabuan kayo ng fiancé mo, babalik ka sa akin na parang mahal mo ko, tapos kapag nakahanap ka ng iba, parang hindi mo ko kilala. Hindi lang anak ko ang kinuha mo sa akin, pati yung babaeng minahal ko. Iniwan niya ako ng dahil sa'yo. Pabalyang binitiwan ni Jake si Mitch. I won't let you get away with this. Lahat ng suportang ibinigay ko sa'yo, kukunin ko pabalik lahat. Huwag na huwag ka nang babalik sa bahay ko. Kinasusuklaman kita. Matalim na tiningnan siya ng lalaki bago ito lumabas. Narinig ni Jake ang pagtawag ni Mitch sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakita ni Jake na humangos palapit ang assistant nitong si Jonathan. Sinabi ng lalaki na gusto niyang putulin lahat ng ugnayan nila ni Mitch. Gusto din ni Jake na kasuhan, ngunit alam ni Jake na kahit na anong gawin ito ngayon, hindi na maibabalik ang nawalang anak niya. 2 buwan nang nakalipas nang umalis si Sabrina sa poder ni Jake, pati na rin sa kumpanya nito. Nakahanap siya ng trabaho sa kung saan nagtatrabaho rin ang dating nobyo ng babae na si Alex. Akala ng lalaki, sinundan siya ni Sabrina, kaya madalas ay nagmamayabang ito sa mga kasamahan nila na mariing itinanggi naman ng babae. Nagkaroon din ng bagong kaibigan si Sabrina sa katauhan ni Kate na matagal nang inis kay Alex dahil sa pagiging mahangin. Alam mo, nakakainis yang si Alex. Grabe pagkamahangin niya. Akala mo lahat ng babae may gusto sa kanya. Inis na sabi ni Kate na ikinatawa lang ni Sabrina. Hindi ko rin alam na may ganyang pag-ugali ang lalaking yan. Buti na lang, talagang nakawala na ako sa kanya. Buti na lang, cheater pa yan. May bago na namang nilalandi sa kabilang department. Napailing na lang si Sabrina sa tinuran ng kaibigan. Nasa cafeteria sila ngayon at nakita niya sa balita ang tungkol kay Mitch. Nakipag-break ang showbiz boyfriend / fiancé nito sa kanya. Hindi lang yun. Lumabas ang mga masasamang ginawa ni Mitch sa mga co-stars niya at sa ibang tao kapag nasa set sila. Hindi lang yun. Naibalita rin
na nakasuhan siya ng physical violence at intentional abortion at kasalukuyang nakakulong ito. Akala ko talaga ang bait ng babaeng yan. May sa demonyo din pala. Sambit ni Kate. Hindi siya nagsalita at napatingin sa kanyang cellphone. Wala siyang naging ugnayan kay Jake pagkatapos ng pag-alis niya sa poder nito at sa kumpanya. Kaya wala siyang alam sa nangyayari sa buhay ng lalaki. Hindi niya alam kung si Jake bang nagsampa ng kaso o ibang tao. Kung alam na ba ng lalaki ang totoo. Wala siyang natanggap na tawag o text man lang para malaman. Siguro nga, tapos na ang lahat sa kanila dahil wala nang tali na nakatali sa kanilang dalawa. Matapos ang oras ng kanilang trabaho, kasabay niyang papalabas si Kate nang makita niya si Alex na nag-aantay sa labas. Tara Sabrina, ihahatid na kita. Hindi mo ko kailangang ihatid, kaya ko ang sarili ko. Sagot niya sa lalaki at hinila palayo si Kate, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Ano ba yan Sabrina? Pakipot ka pa. Alam kong sinundan mo ko dito dahil gusto mo magkabalikan tayo. Alam mo ang kapal ng mukha mo, no? Hindi ako makikipagbalikan sa lalaking cheater na kagaya mo. Sorry to burst your bubble pero hindi kita sinundan. Sa pangit mong to, siguro nga bulag ako nung pinatulan kita eh. Abat, itinaas nito ang kamay. Ganito ang lalaki kapag galit, kaya agad niyang itinaas ang kamay bilang panangga. Ngunit lumipas ang ilang segundo, hindi niya naramdaman ang pananakit nito. Agad siyang napatingin sa kanyang nakita. Si Jake. Is this how you treat a woman? With violence? Tanong ng lalaki sa ex niya. Jake, anong ginagawa mo dito? Napatingin siya sa lalaki. Napansin niyang pumayat ito, ngunit hindi halata. Dahil nandoon pa rin ang kagwapuhan at kakisigan. Binitiwan ni Jake si Alex. Sabrina, gusto sana kitang makausap. Pwede ba? Napahinga siya ng malalim. Iniisip niyang mabuti kung pagbibigyan niya ang lalaki o hindi. Ang daming tanong ang naglalaro sa kanyang isipan. Bakit ngayon lang nagparamdam ang lalaki? Sino ang nagpakulong kay Mitch? Anong ginagawa nito dito? Alam niyang masasagot lahat ng tanong niya kung sasama siya sa lalaki. Sabrina, sino tong gwapong lalaking nasa harap natin? Tanong ni Kate na tiningnan si Jake mula ulo hanggang paa. Bago pa siya makasagot, ay sinagot ni Jake ang kaibigan. Asawa niya. Napaubos at hindi niya inaasahan ang sagot nito. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at hinila ito palayo. Jake, anong pinagsasasabi mo kay Kate? Ikaw talaga baka maniwala yon. Sorry, I wasn't wrong and you were about to be my wife. If not for what happened 2 months ago. Napahinga siya ng malalim nang maalala ang nangyari 2 buwan na ang nakararaan. Huminga siya ng malalim at napasuklay ng kanyang buhok. Anong ginagawa mo dito? I miss you. Nagulat siya sa sinabi ng lalaki. Na-miss siya ng lalaki? Bakit? Bakit kita namimiss? Napatigil ang lalaki sa pagsasalita bago huminga ng malalim. Because I love you, Sabrina. Nanlaki ang mata niya. Mahal siya ng lalaki? Kung mahal siya ng lalaki, bakit hindi siya nagpakita sa kanya? O kaya naman niya nagparamdam? Kung namimiss mo ko, bakit hindi ka tumawag? Kasi nahihiya ko. Nahihiya ko magpakita sa'yo. Siguro na rin dahil sa pride ko. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko na puntahan ka. Sa totoo lang gusto kitang makita. Pero natatakot ako na baka ipagtabuyan mo ako dahil ayaw mo makita ako at maalala mo ang nangyari. At dahil na rin sa hindi kita pinakinggan at pinaniwalaan. Napatahimik siya. Sa totoo lang, nung unang buwan, galit siya sa lalaki. Nang lumipas ang panahon, unti-unting nawawala ang kanyang galit. Iniisip niya na baka nadala lang ang lalaki sa bugso ng damdamin. Hanggang sa hindi niya ito naisip dahil na rin napunta ang atensyon niya sa trabaho. Kinasuhan ko si Mitch sa ginawa niya sa'yo. At ngayon, pagbabayaran niyang ginawa niya ng 12 taon sa kulungan. Alam ko na hindi nito maibabalik ang nawala sa atin. Pero gusto ko na magkaroon ng hustisyang nangyari sa'yo at sa baby natin. Hindi niya akalain na gagawin iyon ng lalaki para sa kanya. Yung mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib ay parang nawala. Napahinga siya ng malalim at napapikit. Naramdaman niyang hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Sabrina, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang akusahan ka ng masama. Nagsinungaling sa akin si Mitch at nakita ko kung paano kanya hinigit pababa ng hagdan. Hindi mo wala sa isip ko yun
at paulit-ulit na naglalaro yun sa aking isipan. Galit na galit ako sa sarili ko dahil hinayaan kong manipulahin ako ng babaeng yun. Tumulo ang luha ni Sabrina. Maling-mali na pinaniwalaan ko ang taong nanakit sa'yo at sa anak natin. Sana mapatawad mo ko. Sumikip ang dibdib niya dahil ramdam niya ang paghihirap ng lalaki. Mas malaki ang epekto nito sa kanya dahil sa maling ginawa niya at nakita naman niya na pinagsisisihan niya ito. Niyakap siya ni Jake dahil na rin sa ginawa ng lalaki ang tama at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak nila. Handa na siyang patawarin ito. Pinapatawad na kita, Jake. Simpleng salita na alam niyang makakapagbigay ng kapayapaan sa kanilang relasyon. Isang bagay na kailangan rin niya para makausad sa buhay. Sabi nga, forgiveness can give you peace. At yun ang nangyari sa kanya. Lumipas ang 2 taon, naging masigasig na manliligaw si Jake na madalas nakakapagpakilig sa kanya. Lalo na sa mga ginagawa nito para sa kanya. Ipinakita at ipinaramdam talaga sa kanya ni Jake ang pagmamahal nito sa kanya. Habang kumakain ng pamilya Santos dahil birthday ni Jake, may maliit na kulay pink na box na ibinigay si Sabrina. Nagtatakang napatingin si Jake sa kanya. Ano to? Binuksan ni Jake ang box. Nanlaki ang mata nito nang makita ang sonogram picture at 3 damit na pambata na may nakasulat na Hi Daddy. Makikita sa litrato ang 3 bilog at nakasulat na ABC. Triplets? Hindi makapaniwalang tanong ni Jake. Surprise! Napuno ng tawa at hiyawan sa loob ng bahay ng mga Santos. Isang anghel ang nawala sa kanila, ngunit sa huli, binigyan sila ng 3 malulusog na anghel.